Mga boss, nanatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte dahil napapatunayan na ang Duterte brand ng pamumuno ay epektibo sa pagbawas ng krimen, pagpapalakas ng turismo at pagpapalago ng ating ekonomiya. From Representative Kiko Barsaga. So yan mga boss. Diyan talaga nagalit yung House of Representative dito kay Kiko mga boss dahil nagpo-post siya ng mga ganito against sa administrasyon mga boss. Yung parang laban sa mga Duterte at hindi laban sa administrasyon. Talagang parang makatotohanan ang kanyang mga pinagpo-post sa social media. Kaya naman na ano siya ng ethics complaint mga boss at nasuspend ng another 60 days. So talagang malupit itong si Kiko Barsaga at masasabi ko dito mga boss na talagang nasubukan na ang mga Duterte sa pamamahala lalo na sa Davao City mga boss kung saan sila nag-umpisa. Mga boss, kung bakit tumataas yung rating ni BP Inday Sara at kahit ni FPRRD noon mga boss hanggang bumaba na lang siya sa pwesto ay nasakuha pa rin siya ng mga 80+% na trust rating mula sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon naman mga boss ay talagang tinambakan ni BP Inday Sara sila PBBM, ayan, Speaker at Senate President. Tinambakan niya mga boss sa kanilang trust rating na ibinigay ng taong bayan. Alam niyo bakit mga boss? Dahil si BP Inday ay kahit bagkos sa mga tinitira siya ngayon sa pampolitika na agenda ng mga kalaban ay hindi siya nagpapatinag mga boss dahil ginagampanan niya lang ang kanyang tungkulin at patuloy siya na nagsiservisyo umiikot sa buong Pilipinas kahit yung mga liblib na lugar ay iniikot na ni BP Inday Sara. Mga boss, ang kanyang kalaban ay hindi na nagtatrabaho at ngayon ay gumagawa na sila ng strategy, paraan kung paano pabagsakin ang kanilang kalaban, ang mga Duterte. Kahit pa medyo matagal pa, may 2 years pa mahigit bago ang 2028 election, ay hindi na. Ang naririnig natin ngayon mga boss sa gobyerno ay hindi na trabaho, kundi batikusin at sampahan ng mga kaso at i-impeach si BP Inday Sara. So yun ang nakakalungkot mga boss no dahil parang wala na talaga tayong nakikitang pag-asenso dito sa ating bansang Pilipinas kung ganito dahil hindi na nila natutukan ang pera ng taong bayan ay napupunta na sa walang kwenta at kinukurap na ng sinong mga tao dyan mga boss na nasa gobyerno. So grabe na talaga mga boss, talagang siguro Duterte na lang or si BP Inday Sara na lang ang makakapagpabago nito at matigil na tong kahirapan nangyari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Ang sinabi nga ni BP Inday, kung may Pilipinas pa sa 2028 ay baka doon na siya tumakbo dahil ang balak ng mga kalaban ay talagang ayaw umalis sa pwesto at patuloy silang maupo. Yan kanila ang target mga boss. Talagang gumagawa na sila ng paraan lahat para hindi sila mapalitan. So grabe na talaga ang kanilang ginagawa sa ating bayang Pilipinas. So talagang dapat mapagmasid tayo mga boss dahil kapakanan din natin at tayo din na magsasuffer pag ganito na lang at tuloy-tuloy na lang na ganito ang mangyari sa ating bansang Pilipinas. Kawawa tayong mamamayang Pilipino dahil pera natin ay sila ang nakikinabang. Kaya naman, patuloy na nanatili ang trust rating at mataas na trust rating ni BP Inday laban kay PBBM mga boss. Dahil si PBBM ay puro pangako na lang at wala tayong nakikitang achievement na kanyang ginagawa. Mayroon na siyang 3 years, kubagkos, puro corruption at pagkakaso laban sa mga Dutertes ang kanyang ginagawa mga boss at lipunin ang kanilang mga kalaban para sila ay manatili sa kapangyarihan. So yan na ang tunay na nagaganap sa ating bansang Pilipinas ngayon mga boss. Kaya naman patuloy na pinagkakatiwalaan ng taong bayan si BP Inday Sara kahit tabi na batiko siya dahil yan lahat ay para sa 2028 election.